So, dun po sa work nyo na po, so mukhang nandun na po kayo sa mainstream, sa broadside, sa acting. Sabi nyo naman po, okay yung money doon, pero nagkaroon ba ng time na nagka-petsa de peligro moment kayo doon? Marami. Kasi alam mo, ang artista, hindi kami regular employee. Wala kaming as talent kami, 24 years ako sa showbiz, never pa ako nagkaroon ng, nagkaroon naman ng network contract na may MG na tinatawag or minimum guarantee. So yung MG, kay may trabahuin ka o what, sisweldo ka. Okay. Na reserved yan para sa mga A-listers, yung mga kalibreng artistang bonggang-bongga, senyora, ganon. Pero ako, yung ordinaryong tagagalaw lang sa harap ng camera, per project basis. So kunyari, 6 na buwan, wala kang tanggap, doon na ako pumaparaan. Yun na yung petsa de peligro para sa akin. Kasi nanay ako bawal mabakante. Laman na lang hindi ko binibenta. Lahat, ukay, binenta ko na ganyan, bag, lahat. Yung laman, tinry ko kasi ialok nilangaw lang. Wala namang umavail. Ba't mo din-display? Dinidisplay ko talaga. Detachable kasi. Di-roscas yung, ano ka naman daing? Ginanyan ko siya, tapos parang, kunin niyo po. Wala lumapit. So, paano ginagawa mo doon, Miss Tuesday? So, let's say, pa 6 months nang walang gawa. Labada. Parang nung pandemic, yung unang 2 buwan, dahil nga batang pagod ako. Nung pandemic, unang 2 buwan na wala tayong work, na-enjoy ko po. Yes, nakakapahinga ako. Rest, tulog, nung 3 buwan na parang may kaba na yung, hanggang kailan to? It's alarming na ang atake. Hoy, ayaw numinibis na yung bank account. Tama na, ganon. 3 buwan parang okay, pero kailangan mo na mag-isip bago pa magkaganunan yung bagay-bagay. So, ang ginagawa kong strategy lagi, I look within at iniisip ko, what skills do I have that I can monetize? Okay. So, dahil mahilig akong magluto, ang ginawa ko, yung culinary training ko kasi dati ang racket ko. Mag-host ako ng mga food and wine festival, mga ganyan. Ang kapalit ay certificate sa CCA o kaya mag-aaral ako ng international cuisine course. Hindi ako nagpapabayad, gusto kong mag-aral. So, module lang. Kumbaga skills. Correct. So, kinuha ko lahat ng diploma ko, tapos nagpasa ako around kung merong makaka-help sa akin. But a friend suggested, I'll help create your brand, your startup, and then create your own online food business. Okay. So, ganun. Kung anong skill meron, nagluto ako nung pandemic, naggawa ako ng halaman, nagbenta akong potted plants, ornamental plants. Nauso yun nung pandemic? Lahat naging plantita. Punta ka ng bahay ko, Jumanji. Ganun kadaming yung Masukal na. nasa si Tuesday, bababa ko. Jane pala ang paka. True. May bagging sa loob yung CR mo. May bagging. Nakakaloka. Gawin mo lahat. Basta hugot ka. Ano ba pwede kong gawin? Saan ako magaling? Gawin natin tong pera. Pero maganda yun yung you look within. Kung ano yung strength mo that you can monetize. Correct. Kasi yung iba kasi parang ang ginagawa, anong uso ngayon? Yeah. Yung parang, which is parang feeling ko okay lang din naman, pero parang Hindi sustainable. At saka parang mas long-term ang atake if you're being monetized. Yes. Gamit yung mga skills na meron ka from within. True. Just like you guys, kaya kayo nag-rise to your fame right now kasi people found the authenticity very endearing. Naging kayo lang kayo. Yun. At nag-e-enjoy lang kayo. Tapos ganito nga yun. Ito na naman tayo sa yung hook. emotional. Kasi pag nagpapakatotoo, nagagalit kayo. Tapos, nakakaloka. Okay. Anyway, may mga moments din ka ba, Miss Tuesday, na parang akala ko okay na to. Alam mo yung parang akala ko okay na, pero bakit parang back to zero ulit? Kasi you've been in the industry for magta 30 years na halos. To 24 na. Tapos biglang, ay shit, hindi pa pala ako okay. May mga ganun ka. Totoo. Meron akong na-encounter na article recently sa Blue App. Sabi niyang ganun, we are really not the middle class. Kasi every Filipino daw who's in the middle class is one sickness away from poverty. So, in the event na ma-ICU ka o kaya wag naman sana, meron kang naganap na aksidente, yung 1 week stay mo sa ICU, kinalkula na parang almost 800,000 pesos 1 week. So, sinong merong ganong reserbang ordinaryong middle class? Diba? Ang iniisip ko parati sa pag-aartista, pag mainit ka, pag sikat ka, buhos. Adami mong pera. So ikaw, ang thinking mo, dahil nakikita mong buhos ang pera, ang opportunities, hindi ito matatapos. So namumuhay ka as if na
one day millionaire ka, ganyan. Mm. Lalo na pagbata ang nabuhusan ng financial success, tas hindi nabulungan ng tamang money management. Yeah. Lahat tayo dumaan tayo sa ganon. So, I learned my lesson. When that happened to me, nagkaroon kami ng health crisis sa family namin. Tapos, talagang na-deplete yung savings ko. As in, millions. Doon ko napatunayan na hindi tayo dapat ganito. Kailangan heavily insured tayo kasi we cannot rely on government institutions or provisions ng kung sino man. Dapat tayo talaga we ready ourselves. So, what I did when that happened to me, na ini-screenshot ko yung status ng bank account ko. No joke, 109 pesos yung laman ng aking bangko. After nung Yes, nangyari. and all my credit cards were maxed out. All my parang cash apps, meron mga loan kaya hindi na ako mapasahan kasi kakainin. Umabot ako sa point na ganun. Na I was living paycheck to paycheck, show to show just to get myself through all of it. And then I decided na why do I hold on to a lifestyle that doesn't serve me anymore? So, major overhaul. I downsized. So, kasi in your life, ilang kotse ba kailangan mo? Eh, isa lang anak ko atas ako lang. Bakit ako may 3 kotse? Aanihin ko to. 3 I kotse mo sold nun. both cars. I Tira ka retained ng isa. 1. And I used to live in 3 homes. Kakaloka, diba? Ilan? 3. I have a home in La Union, tapos I have a home in Manila, tapos meron pa akong binubuong isa. I let go of 2. I retained 1. Lahat ng mga Binago mo duplicate, yung adjust, lifestyle. malala. tinanggal ko lahat. Correct. Everything that is branded, sabi ko, it doesn't suit me anymore. It doesn't fit my lifestyle kasi naging active ako, naging sports, Yeah. outdoors. Bakit ako magbibit-bit ng Hermes sa bundok, bakla? Hindi ko kailangan yung binenta ko sila. And then, I looked at my bank account. Hindi ako mahirap. Cash poor ako, pero asset rich ako. So, binenta ko lahat ng hindi Gusto na, ko yun. yes, hindi na nagsaserve sa buhay na gusto ko. And then, when I sold the things that I didn't, I saw that didn't fit my life anymore, mas gumaan. Tapos, mas pumasok yung pera. Okay. Kasi naisip ko, money is energy talaga. So, if you hold on to it, and if you're possessive, hindi mo siya ginagamit to better yourself or to help people or basta hindi siya gumagalaw, stagnant yung pera, hindi din siya papasok. So, kailangan mag-let go ka ng marami para maraming pumasok. So, ganun nangyari I sa love buhay ko that. ngayon. Parang narinig ko rin yan eh. Parang, kasi I grew up in Christianity. Tapos minsan pag nakikinig ako ng sermon ng mga pastors, ganyan. Minsan parang naging norm ng mga tao na pag binibigyan ka ng pera, ay naku, wag na, ano ka ba, okay lang, parang nahihiya ka. Hayaan mo daw. Oo. Hayaan mo, tanggapin mo kasi by you receiving that money, you're also helping that person na mag-flow and we're all just being a channels of blessings din naman. Kaya dapat I love that. Yun nagpo-flow yung pera. So dahil sa ginawa niyo pong malalang adjustment na yun, kamusta na po yung ipon niyo now compared to dati? Meron akong mga obligations pa rin kasi alam mo naman ang tamang paggamit ng pera, ang utang kasi hindi yan masama. So for my business, meron kami laging mga loans na tinitake na we pay on a regular basis. So yung money that I have, there's money that I don't use, yung kinakalimutan ko lang. So yan yung mga naka-time deposit, yun yung mga ano. And then the rest, yung pang cash flow mo on a monthly basis. I could say that I am in a place na slowly nare-rebuild ko ulit yung safety net ko, na na-lose ko. I lost in total, before the pandemic and during, around 11.8 million. Lahat-lahat. Grabe, no? 11.8 million. And then, I could safely say I brought it back. Naayos ko na siya. Tapos yung mga responsibilities ko, nababayaran ko na on time. So, nandun ako. Hindi ako mapagangad ng like super lavish na buhay. Ang hindi ko din gusto naman yung makakain Sabi lang. lang Wag naman nakaprada ganun. kanina pagpasok. Yeah. Kasi, yeah. Asa na? I take it back. I want a luxurious life. Isa lang yung sa hindi Take it na back. na-adjust. Umakit nga yung acid nung sinabi ko eh. Sabi ng tiyan ko, sinungaling. Ayaw ko mag-green ng katawan. True, ayaw umagay ng May katawan. gabiskon kami dyan. Oo. Pero nandun na ako ngayon. Yung hindi na ako kinakabahan, pero hindi pa rin ako titigil kasi hindi pa ako satisfied. Gusto kong umabot sa punto na yung pag sinabi ng mga kamag-anak, kunyari si mama, sinabi niya, Maricel, gusto kong mag-Amerika bukas. Ano ka ma?
Tara. May ganong end. Oo, kunyari, barkada ko, birthday ko, Tay, wala akong pera, gusto mo mag-Bangkok, tara, tawagin nga mga bakla, Ang saya. alis. Ganon. Gusto kong magawa yun. Sobrang May gaang friends ng na loob ko natin. kay Miss Tuesday Varga. Isasama kita sa Bangkok. Ako po sa US na lang ako. Wala na akong ganap bukas. Tapos na tayo sa shooting. Nasa Bangkok siya, nasa US tayo. Doon ako sa Hindi ba- mother niya. Basta sagot mo, okay lang. Kahit wala na kayo. Ganyan yung gusto kong maabot.